Bigyan po natin ng pagkakataong makapagpahayag sa lahat ang atin pong butihing chairman, si Ka Orlando Rabanera. Magandang hapon, Ka Orlan. Magandang hapon, Karoy, at magandang hapon sa iyo, Romel. At salamat sa pagkakataon na binigyan mo sa akin na mapahayag natin ang tunay na kalagayan ng ating kalikasan. At isang taos-pusong pagbati sa lahat, Karoy. Salamat. Okay, dahil tayo po ay dual na nag-broadcast, we'll take a breather for a while to i-interface po. Dahil tayo po ay nag-broadcast din, hindi lamang sa Green Normal TV, kundi siyempre sa atin pong Elizalde Broadcasting. Okay, so muli po tayong magkakan. Welcome po muli dito po sa joint broadcast na. Okay, welcome po muli dito po sa joint broadcast na ng Elizalde Broadcasting at ng Green Normal TV. Dito po sa pinagsama, minsan-minsan po pag Sabado, pag nabibitan po tayo sa oras, ay pinagsasama po natin at itong dalawang programa at broadcast natin ang atin pong estado ng kalikasan at lipunan na originally 2:30 to 3:30 at ito pong ating originally nagsisimula ng 4 p.m. na makakalikasang tapihan. Ito po ay binobroadcast jointly, simultaneously sa Elizalde Broadcasting at ang Green Normal TV ng Makakalikasan Movement. Sasamahan din po tayo ng Executive Director ng Elizalde Foundation dito po sa ating broadcast at muli tulad na nabanggit ko kanina ay kasama po natin ang Secretary General ng Makakalikasan, Nature Party Philippines, si Romel Ortega at ang ating pong buting chairman, si Ka Orlan Rabanera. Bigyan po muna natin ang pagkakataon na makapagbigay ng kanyang welcoming greetings ang atin pong kasamahang si Chot Velasquez. Yeah, so magandang hapon sa inyong lahat, sa mga taga-pakinig at taga-subaybay ng ating simulang programa, yung Kapihang Makakalikasan. Na at the same time din yan, yung pinag-uusapan din natin actually dito, yung estado ng kalikasan at lipunan. So, yun ang ating pinag-uusapan dito. At ang topic natin yan ay maganda, coastal and marine environment. At kung anong yung situation nila Orlando sa bahaging yun ng ating bansa. And welcome sa lahat dito sa ating programa. We are looking forward na kayo ay maraming natutunan at ma-inspire ng gusto para maging kabahagi doon sa ating mga pagkilos para sa kabubuti ng ating bansa sa pamamagitan nitong pagtalakay ng mga usapin na ito sa ating kapaligiran at sa ating kalikasan. So, welcome sa Elizalde Broadcasting dito sa ating Kapihang Makakalikasan. Ganda. Maraming salamat, Chot. At ulong ka ng konti, Mel, para yan kita, no? At syempre sa broadcast po sa Green Normal TV, unfortunately hindi nyo po makikita si Chot. So siya po ay boses lang na maririnig nyo. Okay, so tulad po na banggit ni Chot, ang topic po natin ngayon ay ang coastal marine environment. Noong una po nating episode ay yung overall, ang pinakita natin. Ang pangalawa ay tumutok po tayo sa extractive economy. At pangatlo ay tinutukan po natin ang epekto sa agrikultura. At ngayon po ay tayo naman ay nasa usapin ng coastal and marine environment. Tulad na nabanggit ko kanina, Chairman si Ka Orlan ng Task Force Makahalar Bay. And I suppose dito magko-concentrate ang kanyang pagbibigay ng kanyang mga pananaw
At mamaya po, paghandaan ninyo ang inyong mga tanong para pwede ho tayong sumama sa usapan. Pwede ho kayong mag-comment sa ating comment section kung saan nyo man napapanood ito upang maipabot din po natin dito sa ating diskurso. At matanong din natin kay Ka-Orlan kung may mga tatanungan po kayo at paglilinaw. So bigyan na ho natin ng pagkakataon si Ka-Orlan ngayon upang magbigay muli ng ating estado ng kalikasan at lipunan sa usapin po ng coastal and marine environment, bahagi na rin ng ating kapihang makakalikasan. Magandang hapon, Ka-Orlan. Magandang hapon, Karoy. Maraming salamat uli sa pagbigay mo sa akin ng panahon upang maipadayag ang where are we now with regards to our fisheries and marine resources or aquatic resources. Ito ang katotohanan, Karoy, no? Sabi sa mga studies, there are 13 major bays in the Philippines, no? 13 bays. At ang sabi pa ng studies, sa 13 major bays, 10 are already biologically dead. 10 ay wala na. They are dead already. Ito ay pinakamasakit, Karoy, dahil before, no, if I may recall, in the 60s, 50s, 60s, 70s, ang atin pong marine and fishery resources, ang ating pong archipelago ay tinawag ni Mr. Ken Carpenter, ang presidente ng UNFAO, Food and Agriculture Organization. Ang sabi po ni Dr. Ken Carpenter, the Philippine archipelago is the center of marine life on Earth. Wow, so amazing. Dito mo makikita, Karoy, ang mga species of marine life na dito mo lang sa Pilipinas makikita. That was before. Pero ang pinakamapait ngayon ay bakit nawala ang kagandahan ng ating kadagatan? Well, yun ang pinakamasakit dahil ang sabi ngayon sa mga studies, ang the poorest of the poor now are the coastal communities. Nakita mo naman, Caro, when you came here sa Makahalar Bay at you were able to interact with our mga mananagat. Umiiyak na nga sila. Dahil noon, literally, they would tell us that ang isda daw ay literally jumping into their bangka. Ganun po kaganda. Ngayon po, kahit na ilang oras silang mangisda, no, they cannot really continue dahil it's just a waste of fuel. Kaya uwi sila, tapos sasabihin nila, imimit sila ng mga anak, Dad, wala na namang isda pa, wala na naman, ay gutom na naman. Kaya yun ang nakalagay sa study, Karoy. Ngayon, based on our research dito sa Makahalar Bay, bakit namatay? Well, we have seen the realities. When you came, Karoy, ano nakita mo? Our base here is surrounded by industries. These industries are treating the bay as their waste pit. Tapon na lang ng basura. Wala anti-pollution device. Kaya there were times in the 90s, 2000, na kailangan mag-rally kami against these industries dahil tuwing umaga makikita namin ang kadagatan yellow na at doon nakalutang na mga patay na isda. And so we were telling them, especially Del Monte, Philippines, ay itong mga industries dito na mga sabi na do not treat the bay as your waste pit. Please, be far. Do not allow them that. DNR, look, you have to make it as a requirement. This anti-pollution, kailangan mayroon sa anti-pollution device. Yun ang problema. So that's one of the factors, Karoy, mga kaibigan, bakit nawala po ang kagandahan ng ating kadagatan. Hindi lamang dito sa Cagayan de Oro, totoo din yan sa Iligan Bay, sa Butuan Bay, at I'm sure sa other bays in the country. At saka, bakit po ba? Well, I can speak clearly here with regards to Cagayan de Oro, sa Makahalar Bay, kasi grabe noon ang nangyaring logging. And so, yung sasabi ko nga, about 200,000 hectares, denuded areas are on top of Makahalar Bay. At tuwing uulan po, grabe ang siltation, bumababa sa dagat. At ang kalagayan po natin sa ating mga ilog, sa alam po naman natin din ang katotohanan na nawala na rin ang ating sa 25 rivers in the country, 15 are already dried up or polluted. And so along that line, saan po pumunta? When they destroyed our watershed, kasi po ang ating mga kakahuyan, our forest,
tinatawag po yan na invisible water dam. Ngayon, pag ulan, napatay na ating watershed, lahat ng mga cells by the thousands, if not millions of tons, have destroyed the coral reefs, the mangroves. Yun po ang nangyari. So, before, ang yaman-yaman natin sa isda dahil we have yung mga tahanan ng mga isda. Tawag po natin dyan ay mga coral reefs at mga mangroves. Nangawala na nga rin po. Ano pa ang nag-worsen, Karoy, no? Ito, I can show pictures. Grabe ang hydraulic mining sa on top of Cagayan de Oro. Imagine, they are using katulad ng mga fire trucks, di ba? Pag may sunog, binubombahan nila ang bahay ng tubig. Dito ngayon sa Cagayan de Oro noon, lalo na, binubombahan nila ang ating kabukiran ng yung tubig, no? Tapos naglalagay sila ng konting kanal, nandun nakasala, doon tumutulo, doon natitira ang mga gold. And so at what expense? At the expense of our watersheds, at the expense of our mountains na dinudid na, silted na, and all of this, Karoy, saan sila pupunta? Doon sa mga ilog, dadalhin ng mga ilog doon sa kadagatan. Kaya dito sa Cagayan de Oro, may katawa dito, Karoy. Ang joke dito, if Bohol has chocolate hills, Cagayan de Oro has a chocolate river. That's the Ipunan River. Hindi yan, kahit na walang ulan, Karoy, that's always silted. Dahil thousands, if not millions of tons are killing our bays, destroying the coral reefs and the mangroves. So, yun ang mga kadahilanan bakit napatay na not only here in Bacolod Bay, that's also to in Ingog Bay, in Iligan Bay, at lahat ng bays po dito sa kahit nga sa Manila Bay, no, nakita naman natin dyan. When I was then chairman of CDA, isang lang malaking issue, nagprotesta ang mga mangingisda dyan, ay bakit ang Shumart nag-expand sa Manila Bay at doon nasira na ang mga coral reefs. That's also to everywhere else. Yan sinasabi nilang so-called industrialization that has sacrificed Mother Earth to the altar of greed and profit. And so that is the most painful thing now, na ang yaman-yaman ng Pilipinas, sinasabi nga nila, ang yaman natin ay hindi lamang nasa taas ng, not only on top of the earth, no? Especially here in Mindanao. Below, sasabi nila, 72 kinds of minerals. Ang yaman-yaman. Ngayon, na-discover ko lately, kausap ko ang Chief Legal Officer ng DNR, nag-confessal siya, Orlan, mahirap kalabanin. Kasi nalaman namin, sabi ng DNR dito, na ang mga miners pala, ay kumikita hindi lang pala millions, Karoy, billions. Pesos, dollars. Kasi nung kami sa Task Force Kinayahan, when we were able to pass the writ of kalikasan in 2013, and they chose us here as the one presiding officer, we can use the helicopter and the FE and the PNP and also government, even the LGUs, to arrest these illegal miners. In one of those, we used the helicopter, pumunta kami sa campsite ng mga miners. Karoy, nakita namin doon. Puro Armalite, puro AK-47 sa lamisa, may bomba pa sa ilalim. At doon nakita namin ang 5 Chinese nationals carrying only tourist visa na mga miners. They use backhoe, mga bulldozer, that's millions. Ang tanong namin noon, bakit ito nakapasok sa ating bayan? Di ba meron tayong Bureau of Customs to check on this, mga immigration? Bakit? Kaya nga nagtataka kami, at ito pa, Karoy, ang pinakamapait. Nung nahuli namin ang that's a crime against the Filipino people, against the environment. Itong 5 inchik, very powerful. Alam mo, isang linggo lang sila sa prison. Nung nagtanong kami, nasa na? Bakit nakalaya? Pinalaya. Sinama pa ng isang kagawad back to China. Ay, ganun pala yan. Kasi ang nalaman namin, bawat kagawad noong panahon noon, noong the 90s, tumatanggap ng 200,000 pesos per kagawad. Ay, wala ng ating bayan, Karoy. Yan ang pinakamasakit. And that's the reason why we have lost the integrity of our environment, our wealth. We are losing with ecological wealth. And as a consequence, we can claim, Karoy, na ito palang problema sa kalikasan ay hindi lamang ecological problem.
it is already a human problem. It has caused so much hunger and malnutrition. Kaya sabi sa study, dito sa Mindanao, the so-called food basket of the country, 85% of the children are malnourished. Punta ka sa Kwan, alam, nakatira ka naman dito. Nakita mo naman ang mga bata dito. Halos wala na makain. Kaya nga ito kaya ang sinasabi namin, let us now regain back the rule of law. If we were only able to implement the rule of law in environment, hindi sana nawala ang ating kakahuyan. Hindi sana nawala ang ating mga minerals. Hindi sana napatay ang ating kadagatan. And so along that line, ang gagaling nga magsalita itong mga senador, rule of kayo dyan. Hindi nyo nakita ang kalagayan ng ating kwan ngayon. Sobra na ang gutom ng ating, lalo na ang mga kabataan. Kaya nga, Karoy, ang sinasabi natin, in our analysis of the problem, itong isa namin nakita, mga kaibigan, na hindi lamang pala that we did not follow the rule of law with regards to environment. And I can cite so many instances. Hindi dapat natin nawala ang 17 million hectares of dipterocarp forest. Hindi sana namatay ang 10 of the 13 major bays in the Philippines if we just follow the rule of law. Ngayon, ano na ang finally giving the final blow to the death of the environment and the people? Ay ito po, Karoy, ang katotohanan. It is a wrong development paradigm. Well, it is called neoliberal capitalism. It is called corporate globalization. It is called an old names na nakita natin, sacrificing Mother Earth to the altar of greed and profit. Ay ito, Karoy, ngayon ang final blow. Naubos na ang ating kakahuyan, ang ating katubigan. Ano na ngayon ang natira? Ang ating kalupaan. Pero ito ang pinakamasakit. 73% of the choices of land in Mindanao hindi na pag-aari ng mga Pilipino. Ito ay pag-aari na ng mga korporasyon, transnational corporations, through corporate globalization. Karoy, galing lang ako sa Bukidnon kahapon. Doon ko nakita ang mga katutubo natin, nag-iiyakan. Bakit? Kasi thousands of hectares of their ancestral domain are being land grabbed by these corporations. Through what? Through militarization. Nandun, daling kita pagpunta mo dito. Nandun ang mga red tagging. Basay ko, bakit may mga red flag dito? Sabi nila, Orlan, they were charged as mga NPA. And so, nagtago because they are charged. But they are not. Yun na nga ang problema eh. And so, the problem is that if only they should run and leave their farms, red tagging. Pag red tagging na, they will get the land and sell that, Karoy, sa mga corporation. Who are doing this? Ito, Karoy, ang katotohanan. This is now the truth here in Mindanao. Ang tinatawag nating corporate globalization, transforming our thousands of hectares, if not millions of hectares of land into massive plantations through militarization. Kaya nag-iyakan na rito ang mga tao. Sabi ng mga lumad, that is our ancestral domain. They are land grabbing it. And so what happens, Karoy? Well, I can show that to you, no, in a book. Ang tawag doon namin, Karoy, agaw lupa, hindi, una, agaw bukid, agaw kabukiran, kakahuyan, agaw kalupaan, agaw katubigan, at ikaw, you will stand for your right, you will be killed. So, agaw buhay. So, agaw lupa, agaw buhay, agaw tubig, agaw buhay. Ito ang nangyayari ngayon, Karoy. Ilan na pinatay nila? I can show that to you. 101 na in the last, since 2016 until 2024. Ang iba nito, Karoy, dito ay mga kasamahan natin sa makakalikasan, kilusan. Ito ay mga lumad. Nagsumbong lang sa akin kahapon, Orlan, chairman pa ako nun si DA, bakit inagawan kami ng kinarbes ang aming mga tubo, ang aming mga crops. In-stop sana ninyo. Hindi namin may stop. May mga armas. Sabi ko, litratuhan ninyo. That was December 13. December 15, punta kayo rito. I will show that in a video conference. As secretary then, as undersecretary then, I will call some secretaries in Malacanang to join us. Alam mo, Karoy, that was December 12. Pagka December 13, 6 o'clock in the evening, tumawag ang mga kasamahan.
Orlan, yung mga kausap mo kanina, hindi na makakapunta dyan sa inyong Zoom conference, pinatay na kanina. Pinakitaan ako ng pictures. Naka-motorcycle yung pumatay. Binaril-baril sila. Bakit? Kailan nagsumbong sila ng katotohanan? Ano pa yung pinatay nila, Karoy? Isang 5-year-old boy. Pinatay nila. Bakit? So, sasabihin sa mga parents, sige, pag kayo ay hindi natakot, pati ang mga anak ninyo. Ang isa pa, isang buntes, Karoy, binaril nila. Si Bailea, doon sa San Fernando, inagawan ang tubig nila. Nagprotesta sila. Pumunta lang siya sa neighboring area, sa Valencia. Alam mo naman yung lugar na yan. Pagpunta niya ron gabi, 6 o'clock, binaril din. Kaya yun ay agaw buhay. Ngayon, meron bang nahuli? Wala. And so along that line, we have lost the integrity of our environment. Now we are losing our land through corporate globalization. Kaya ngayon, Karoy, ang problema ngayon, this is really the problem now na kailangan nating tindigan at protektahan ang ating, hindi lamang ang ating kalikasan, kung hindi ang ating bayan. Noon ay sagana sa kalikasan. Ngayon ay napobre na, nagutom na. Bakit? Because we allow this corporate globalization in cohorts with the power that we, in cohorts with the oligarchs. Tingnan mo naman, sino ang naging senador, congressman, mayor, governor? Mga loggers. Because one shipment of logs will earn a logger 360 million. O ngayon, saan pupunta yan? Sa mga oligarchs, sa mga kandidato, kaya nanalo. Kita mo, meron ba silang puso sa kalikasan? Wala. Ano na, we are in the, nahulog na sa precipice of our 6th extension. Yun siya sabi. Sabi ng mga social scientists. We are now 1 minute before midnight. Sabi nila, we either end life on Earth in 2 ways. Either through nuclear war, at nakikita naman natin yan sa nangyari ngayon sa Gaza, sa Iran. Namatay ang Kwan because nag-crash ang helicopter. Sabi ng Kwan, baka magka Third World War. Pero I think, I'm very evident na we will end life on Earth is through environmental catastrophe, through climate change. Kaya kailangan natin, Karoy, ngayon, na sa init na ating puso at pagmamahal sa sambayanan at sa kalikasan, kailangan sabihin natin ang katotohanan para magising na tutulog na sambayan ng Pilipino. Hindi lang mga Pilipino, kundi lahat, the humanity itself. Because nakikita natin ngayon na patapos na ang buhay sa mundo because of what you call, we can trace that, Karoy, yung mga spiritual leaders ngayon, they are saying because of the ego, the satanic ego. Kasi anong ngayon ang isipan ng Kwan? Bakit nawala ang integridad ng kalikasan, lalo na sa ating marine and fishery life, no? We are now about, alam mo yun, Karoy, 7,700 islands. And you know this, in the next 2 or 3 decades, there will just be 300 or 3,000 islands in the Philippines because the sea level will rise. You know that, Karoy, not only here in the country. Because every day, 1,000 hectares of doon sa ang ating Kwan, sa Arctic and Antarctic are melting. 380 meters high icebergs are melting. Saan ito pumunta, Karoy? Doon ito pumunta sa dagat. And so along that line, when this will happen really, as every is being happening, the water level will rise. And being an archipelago of 7,000 islands will just become about 3,000. And so it's so dangerous. That is the reason why nakikita natin na before we are so rich in marine and fishery resources, Karoy, ngayon nasaan na? Nasa na ang ating, dito mo lang makikita, Karoy. Pero bakit nawala? Well, I was telling you about what happened here sa local base, Pero alam mo na natin ang nangyari, During the time of the dictatorship of then President Ferdinand Edelin Marcos, hinayaan niya ang mga fishermen from Japan to do Muroami in our sa ating kadagatan. Anong ginawa ng mga Muroami? Kinuha nila ang ating isda using computerized trawling vessels. Alam mo na, atin nun, kuwanantay bangka, sila computerized trawlers na. And so parang kinuha nila ang yaman ng ating dagat. Tapos, anong ginawa nila, Karoy? Ginawa nilang sardinas. Ginawa nilang canned goods, dilata. Tapos after that, ibinalik nila sa Pilipinas. Kaya nga ang tawag sa atin noon, we are like dog. Pinutulan ng buntot, niluto ang buntot, inilagay sa can, pinakain uli sa aso.
Yun ang joke against the Filipino people there. You are like dog, pinutulan kayo ng buntot, niluto ang buntot, pinakain ulit sa inyo. Ganyan, kaya nawala. Ano pa, Karoy? Well, you know this, because then we have a weak Navy force. Ang ating bayan ay tapunan lamang ng mga toxic garbage from Australia, from Korea, even from Canada. And it is established, Karoy. We cannot deny that. That is the reason why we lost the abundance o ang ating kadagatan. Naging tapunan ang ating archipelago. Kaya ngayon, kaya nga ating West Philippines, hindi natin mabantayan. Ano na kayo noong panahon na yun. And so along that line, mga kaibigan, I'm sorry to be so emotional about this, but ito po ang sinasabi ko lang, this is based on our research here. Kaya kami ngayon, nagkakaisa, hindi lang libo-libo, Karoy, millions na, would like to join our party now para ipakita nila ang ating pagmamahal sa kalikasan, lalo na ang ating mga nagugutom na mga mananagat. The Philippine Archipelago is the richest, the center of marine life on Earth. Ngayon, bakit nawala? Yun ang problema. From so rich, now so poor. From makita nating ecologically rich country, we are now living in so much poverty, Karoy. Kaya, Karoy, itong masasabi ko, salamat at nabigyan niyo pa ng pagkataon. At Karoy, dapat talaga natin itong ipaliwanag sa lahat ang nangyayari ngayon sa ating mahal na kalikasan. At ito ngayon ang nangyayari, hindi lamang, it's not anymore ecological problem, Karoy. It is a human problem where hunger will loom one of these days because our agricultural lands, Karoy, are being eliminated by these transnational corporations, converting our vast tracts of lands into massive plantations. Karoy, isang tanong, para kanino yan? Nakakatawa nga eh. Ito ngayong nagtatraktor ng mga ating mga Ilocano farmers. They are actually would like to replace yung ating mga kagulayan into coffee and cacao. Para sa mga Pilipino, hindi. Para sa Starbucks sa United States. Yun ang nangyari. So our land, Karoy, is not anymore for the Filipinos. It is to satisfy the consumerist needs of the people in advanced countries to earn dollars. Kaya nga, President BBM, please, do not invite foreign investors. Kasi grabe ang nangyari ngayon. They came, they land grab our lands. Pero ang sagaw dito, alam mo, Karo, every now and then we have prayer rally, you know that. Ang aming pong dasal ay ganito. Ang ating pong, ang primary beneficiaries of development of our land, of our natural resources, ay hindi para sa mga dayuhan, mga foreign investors. Ito po ay para sa mga Pilipino. Pero ngayon, Karoy, sino ba ang may-ari ngayon ng Pilipinas? Hindi naman tayo. Kaya itong mga foreign investors, let us now border entry. Hindi na sila makapasok sa other countries. Kaya pag hindi sila nakapasok, Karoy, dito sila pumapasok. Kaya mga kaibigan, let us now hear this painful truth. We have already lost our ecological integrity. The abundance of our environment has nawala na. Ngayon, ni-replace po ng rule ng mga oligarchs, the 1%, the 50 families in the Philippines, controlling our economy, exploiting our resources. And if we as people would stand up for our rights, for the environment, ilan na ang kanilang pinatay, Karoy. Ito ang pinakamasakit. So, pasensya na talaga. Pero I have all the data of this na itong pinusend ko sa iyo ngayon. Kaya nga, when I finished my term as in the government, I now shifted to helping the indigenous people because they are now the poorest of the poor. And Karoy, our Makakalikasan Nature's Party follows what King Solomon has said. Wealth, fame, and power, these are meaningless, utterly meaningless. Ito po ang sabi ni King Solomon sa Ecclesiastes. Ang sabi po niya, what is important is what is in your heart and how you serve the least of your brethren. Yun ang biblical mission po natin, Karoy. And so along that line, I do believe it's about time that we have to forego of what you call satanic greed and ego. We have to change now. We have now to shift from what you call neoliberal corporate globalization and so much tied up to unbridled consumerism and materialism. Now we shift now to maximize our values, to live a different kind of life, Karoy, and our belief system na kailangan
na ngayon ay let us now regain back our ancient bond with sacred nature. Yun po yun, Karoy. Maraming pong salamat, Karoy. Thank you so much. Maraming salamat, Ka-Orlan. At bigyan po natin ngayon ng pagkakataon yung ating pong mga kasamahan dito sa ating pag-uusap na makapagbigay ng kanilang reaksyon sa mga binitawang salita ni Ka-Orlan tungkol po sa pag-aanalisa nitong ating problema sa coastal and marine. Kung mapapansin ninyo, syempre ang pag-uugat ni Ka-Orlan very holistic, na hindi mo naman pwedeng tingnan in isolation ang coastal marine. Kailangan tingnan siya sa konteksto ng iba pang nangyayari upstream. And in this particular case, dahil nga sa napabayaan natin yung upstreams, ay may epekto rin siya ng malaki sa ating coastal and marine. Kaya yan po ay isang matinding dugtungan. So bigay po muna natin ng pagkakataon, makapagbigay ng kanyang pananaw ang atin pong Secretary General ng mga Kalikasan Nature Party Philippines. Kasama po natin si Romel Orteca. Go ahead, Mel. Magandang hapon po sa ating lahat. Napakaganda po na sinabi ni Ka-Orlan. Hindi ko kabisado yung bandang Mindanao. Nakikita ko lang dito, bandang Pasig. May kukumpara ko yung biodiversity ng Pasig sa biodiversity sa pinanggalingan ng probinsya, Palawan. Of course, kita ko yung difference. Yung globalization naman, at saka yung sinasabing corporate profit, inaalam natin ng gusto kung bakit ganun ang sistemang nanunatili sa ating mundo. No? At ngayon, sabi nga, naalala ko, sinabi sa akin ni Roy, yung mga workers na gusto ring sumama sa globalization, malaki ang pakinabang nila sa nangyayari niyan. Pero malaki ang kasiraan sa environment dahil sa naturang phenomena sa ekonomiya at politics sa atin ngayon. Hindi lang po ang masasabi ko sa panahon ito. Maraming salamat, Mel. At sa bahagi ko naman, at ibibigyan natin yung huling komentaryo kay Chot. Sa bahagi ko naman, gusto ko lang ipaalala na 4 out of 10 ng ating mga marine protected area, yung mechanism sana para mapangalagaan ang mahalagang bahagi ng ating mga karagatan para sustainable siya, siniset aside para maka-regenerate. Ay paper MPAs. Ang ibig ko sabihin, nasa papel lamang, kung kaya't wala pong katotohanan talaga na effectively na ma-manage natin. And yet, yung kabuuang number ng ating mga marine protected area ay napakababa sa requirement. No? Kasi I think less than 20% ng ating mga areas na dapat under MPAs ay under MPAs. At kung ang 4 out of 10 within that 20% ang effective, ay may problema talaga tayo. Ang conservative na requirement to maintain our coastal and marine is to put 30% of our coastal and marine under protection. Tayo wala pa atang 10% ang under protection, and again, 4 out of 10 of those are not really properly managed kasi on paper lamang. Tapos tulad na nabanggit ni Ka-Orlan, yung intrusion ng mga ibang bansa sa ating karagatan na high-tech yung kanilang pangingisda. At syempre, hindi mo rin pwedeng sabihin na nawala na yung mga illegal fishing practices. Marami din po yan. Pero syempre, ang pinakamalaking epekto talaga yung land-based pollution. Tulad na nabanggit ni Ka-Orlan na mula sa pagkasira ng ating mga karagatan ay diretso siyang may epekto doon sa ating coastal and marine areas. So yan po ang gusto kong idagdag dito, kung kaya't malayo pa po ang kinakailangan po nating mga reforma upang mas maayos po nating ma-manage. Meron po konsepto na maring familiar ka rito, Chot, no? Yung blue economy. Madalas natin itong mapag-usapan dati na hindi nakatutok yung ating bansa sa mga resources at kayamanan bilang mga isla. It's as if na land-based tayo, pero ang katotohanan, we are actually island-based, pero hindi nakasentro yung ating mga polisiya
ating industrial plan, the list that we have, hindi pa nga nakatutok doon sa reality ng mga coastal area natin. Napalagay ko, factor din kung bakit hindi natin masyadong namamanage ang ating coastal marine. Okay, so bigyan po muna natin pagkakataon ang kasamahan ko nating Executive Director ng Elizalde Foundation. Ang kasama si Mr. Chot Velasquez. Salamat, Roy. Mabanggit din natin na incumbent president din ako na Action Kalikasan. Anyway, dahil din dyan, involved din tayo sa environment, sa salukuyan. And it's interesting na nabanggit mo ngayon yung tinatawag na paper MPAs, Marine Protected Areas sa papel. At nakita ko yan, real scenario, no? Doon sa nagsaulay sa San Juan, Batangas. So, yung area na yon, no? Kasama ito, Roy, sa tinatawag na Verde Island Passage. Ang Verde Island Passage ay napapalibutan ng 5 probinsya. Tapos kilala na nga natin yung Batangas, ang una. So, we have Batangas. And yung dalawang side ng Mindoro, no? So we have yung Occidental Mindoro and also yung Oriental Mindoro. And then Romblon and Marinduque. Ngayon, doon sa may side ng Batangas, isura na din, mayroong area doon at least, no? Na threatened yung mangrove. Meron palang tinatawag na before I proceed, gusto ko lang nabanggitin na meron palang tinatawag na Center of Marine Biodiversity. At yun yung Verde Island. So, napaka-blessed ng Pilipinas na nasa ating Center of Marine Biodiversity. Ang problema ngayon, yung sa may case doon sa may sa ulay, no? Ang isa diyan, yung mga maling pamamaraan ng fishing. No? So, may mga nagsa-cyanide fishing. So, nakakasira talaga ng marine environment. Now, doon sa may barangay nagsaulay, nagagaling din doon yung ibang mga fisher folks. I hope na wala nagsaulay, no, na gumagawa ng cyanide fishing. Pero ang isang problema doon, yung beach forest. Ang sa dialogue namin sa DENR, yung area daw ay alienable and disposable. Ibig sabihin, may titulo. Tapos, merong permit na tinatawag nilang earth balling and transplanting. So, ngayon, saksi yung mga taga roon na yung mga mangroves hindi naman in-earth ball. Talagang pinagpuputol-putol at nakakuha ng evidences na ginawa ng uling yung mga pinutol na dapat i-earth ball kasi ta-transplant. Pero yung mga taga roon, nakita, inuling. Naging Dragon Ball. Yan, eto. Yung DNR, nung dialogue namin, Region 4, nagulat kami, merong kasama na umamin. Hiningi daw niya yung mga mangroves, yung mga bakawan, at ginawa niyang uling. Buti na pala may umamin. Tapos kami naman, pwede mahingi yung pangalan niya, susulat ko sa may logbook. Kasi lahat ng participants, alam mo kung sino ang umayaw na isulat yung pangalan niya? DNR. Congratulations, DNR Region 4A, di ba? At may video kayo, na pinigilan ninyo. Kayo mismo, pinigilan ninyo yung tao. No? Bakit? Unang-una, galing nyo naman at nalaman ninyo kung sino yung nag-uling. Diba? Pero maliwanag, violation nyo nung permit na ipinigay ninyo. Tapos nung isusulat yung pangalan, kayo mismo, pinigilan ninyo yung tao. Bakit? Diba? Ano ba kayo? Protector ng environment o protector ng violator? Diba?
So, yan ang record ng ano. Kaya dapat hiyain uli yung DENR, sampahan uli ng kaso. Diba? Dahil natalo na ang DENR, kasama ibang government agencies, sa isinampang kaso ng People of Cavite against the Republic of the Philippines sa deterioration ng Manila Bay. At ang pangit ng katwiran ng DENR, mahiya kayo, kakapal ng mukha. Ang sabi nila, Roy, hindi na namin mapoprotektahan yung Manila Bay kasi lahat ng tao sa Metro Manila ay polluter. Sabi ng Supreme Court, aba, kayo nga yung nagpa-implement ng batas, di ba? Kung hindi nyo na pala kayang implement yung batas, hindi na kayo pwedeng executive branch. Di ba? Ipasa na natin, baka dapat i-privatize yung executive branch dahil hindi na kaya noong public sector natin, mga government. So, ang nagsalita nito yung Supreme Court, ang pangit ng nakakalungkot na bakit gano'n yung katwiran ng ating gobyerno. Ikaw nga yung authority, di ba? Kung hindi yung authority hindi kaya, sino ang may kaya? Di ba? At ito ay violation ng ating constitutional right. Kaya nga yung kausap ko noon na isa sa taga-gobyerno, sabi niya nakakaloka yung DENR kasi tsaka yung dapat nagpo-protect. Pero siya rin yung nagba-violate. Kaya palagay ko dapat i-review talaga ano talaga yung performance ng DENR. No? Yung isipin mo, yung area ay marine protected area, no? Supposedly. Nung hinahanap na namin yun, nawawala na yung ordinansa. Isipin mo yun? Nawawala na yung ordinansa, samantalang ito ay marine protected area. So, nasaan yung DILG? No? Nasaan yung DENR? Bakit hindi napoprotektahan yung ating environment? Dapat hindi ganun Kaya lang, hindi ko alam kung ang problema sa atin ay yung democracy natin o yung tao Diba? Is it a problem ng system? Yung system natin seemingly ay na-abuse, nami-misuse, no? Tapos yung mga batas natin nadi-disuse. Diba? So palagay ko ito kailangan nating mga reviewin at pag-usapan. Well, so far naman unlike do sa case nila do sa Mindanao, wala pa namang namatay doon sa Batangas sa area. Glad, it's not so bad. Pero definitely, yung problem ay nandoon pa rin. What will happen kung ang Verde Island Passage ay ma-compromise na ng gusto, kagaya ng Manila Bay, diba? Sinisira natin yung environment at ang protector pa ng violator yung DENR. My goodness, di ba? Dapat bakit kasi hindi ko maintindihan bakit walang nakukulong? Dapat may makulong sa Department of Environment and Natural Resources, di ba? Hindi lang yung mga taong pinapakulong, yung mga mamamayan. Dapat yung mga opisyal ng gobyerno may nakukulong din. Problema natin hindi nakukulong, di ba? Kaya yung pag-abuso doon sa ating environment, ganun na lang. And so, ang palagay ko naman sa end natin ng mga mamamayan, una yung duty and responsibility natin to elect kung sino yung mga tama at karapat-dapat na mamuno ng bansa. Kaya ang problema diyan, may mga kababayan na binibenta yung kanilang boto. Diba? Sa halagang 1,000, 1,000, o baka yung iba 5,000. No? So, yung nakakalungkot yun. Mga ganon sa ating. Pero ang isa pang problema natin, and I think challenge sa atin Roy, Rome, ay yung capacity natin to produce green leaders. Actually, kalikasan, merong green leaders sa Leadership Academy. Palagay ko, pagtulungan natin na palakasin yung Green Leadership Academy because we have to raise strong leaders. Hindi, baka wala pa tayong ganun na yun na diba? So,
So, yun yung isang direction na dapat natin take. Diba? Yung emergency, ni Sukarman yan, pinag-uusap kanina. But, no, people, no, or leaders with true and strong principles and will live up to that. Maybe tall order, but that is the task at hand. And I think until we are able to produce strong leaders like that, itong problem natin na ito hindi mawawala, no? Or hindi malelevel na. So yun yung challenge na iniiwan ko para sa atin. Maraming salamat, Chot. Indeed, no? Bagamat meron ding kasalanan ng bawat isa sa atin in terms of individual action, it seems na there is greater fault upon corporate globalization and malgovernance. No? Yung tandem na yan, ang laki-laki ng epekto sa mga problema natin. Sa mga pahayag natin kanina ay nag-transition na tayo dito sa last 15 minutes ng ating programa patungo sa usapin ng mga kalikasang kapihan kung saan sinasagot natin yung tanong, sa mga problemang ito na ating pinag-uusapan sa estado ng kalikasan at lipunan, ano ang papel sa solusyon ng tinatawag nating spirituality makakalikasan o eco-spirituality, at ano ang papel ng makakalikasang pamumulitika o makakalikasang pamahala, yung tinatawag nating green governance. Pagkakataon na to, balik tayo uli kay Ka-Orlan at bigyan din natin pagkakataon muli kaming tatlo dito na makapagbigay din ng ating mga huling pahayag tungkol dito sa tanong sa usapin ng mga kalikasang kapihan kung tayo naghahanap ng solusyon mula sa usapin ng spirituality, eco-spirituality at green governance. Ano dapat ang ating ini-aim na mga kailangan gawin upang matugunan itong masalimuot na issue natin, hindi lamang ng ating coastal marine pero dugtong-dugtong sa mga iba pa ho nating usapin. Ka-Orlan, muli po sa inyo. Maraming salamat, Karoy, no? Sa hindi pa ako magbigay may message on that. Gusto ko lang i-comment yung sabi ni Mr. Chot kanina na with regards to the role of law nga sa environment, ano ba talaga ang dapat gawin natin. At nakita naman yung Karoy, no? Nung pumunta ka rito, nakita mo rito doon sa Mulugan na nasira ang mga coral reefs at mga mangroves dahil ang Gaisano, isang malaking very powerful corporation, nagtayo ng bodega doon sa dagat. Nasira lahat ang mga mangroves at coral reefs. Ngayon, tinanong ko ang Dinar, meron ba yung permit na galing sa inyo? Wala. Ha? Bakit ganon? Doon nung pumunta ka rito sa Alo, nakita mo rin naman na napatituluhan ng isang lager noon, anak ni Luis Roa, si Evelyn Roa Clavano. Natituluhan niya ang dagat. Sabi na, hindi pwede matituluhan yan. Yan ay seashore, it can't be titled. O yun, Karoy, ang mga problema. So along that line, yung sabi ni Mr. Chut kanina, ay really that's correct, sir, no? We have really to regain back the rule of law. Pero going back to yung sa usapan ng paano natin to be accountable force against the pagkawala ng integridad ng ating kalikasan, yes, Karoy, totoo yan, no? We have to regain back our ancient bond with nature. Kasi kung titingnan po natin noong about during the previous years before the industrialization crop up, when different imperialist countries rose up and promoted industrialization, ang nangyari, ang taas kaya ng paghalaga ng humanity sa kalikasan. And so suddenly, our mindset has been captured by what you call unbridled consumerism and materialism. Yung sinasabi, Karoy, they prefer profit over people. You sacrifice the people for profit making. And so along that line, ang kwan ko po, ang study ng Oxfam na nagsasabi na the profit motive, high veneration to the profit motive, has already captured the mindset of all governments, all institutions, all universities, and even of religious groups. Kung titingnan po natin, there must be a different way of life now.
Ang sinasabi po nila na itong kuwan na we do not just maximize consumer goods or maximize profit. You maximize our values to live a different kind of life. You know what, Karoy? Unless we live a different kind of life now, if we continue on living, sacrificing Mother Earth and the people to the altar of greed and profit, we'll fall to into the sixth precipice of our extinction. Kaya ngayon, ang importante talaga is we have to analyze very well bakit ba nawala ang ating pagmamahal sa kalikasan. It was replaced with so much materialism, consumerism, maximizing consumer goods, not maximizing values. And so along that line, Karoy, ngayon ang panawagan, hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi sa buong mundo, na let us now debunk unbridled materialism and consumerism. Let us now live a different way of life. Let us revisit our belief system, because it seems now that there are those kind of people, kasi dalawa raw klaseng tao sa mundo, Karoy. Ang una, yung nagmamahal sa kalikasan, nagsisilbi sa mga the least of our brethren, and then they are fighting for what is right, what is true, and what is good, and service for them is the priority. Ano ang mangyari sa kanila? Either they will be isolated, they will be mocked, they will be imprisoned, or even killed. At alam mo naman, marami na tayong mga kilalang makakalikasan na nagtaya na ng buhay for protecting God's vanishing creation. Ano ang klaseng tao ngayon, Karoy, na the other type? If you have talent, no, do not use your talent to protect the environment, but to maximize consumer goods, to be a politician, to serve the interests of the corporation. Kasi kung example, Karoy, no, meron halimbawa sa United States, meron dalawa CEO, mga executive officer. Ang executive officer sabi niya, yes, we can have so much profit, but it will take siguro 10 months because we have to follow clean energy, solar energy, we have to protect the environment. Tapos merong isang CEO na nagsabi, no, sir, our company can earn that many millions just in 1 or 2 months. Bakit? This is the path. We have to sacrifice the environment and the people. We can't get that. Between the two executive officers, Karoy, sino pipiliin ng corporation? Yung nagsasabi na andali lang kumita, basta you have to do the following. Itong mga nuclear power plants, mga coal-fired power plants, we do that. Do not follow the environmentalist one of solar energy, clean energy. Wala sa kanila yan, Karoy. Lalo na sa Amerika. Alam mo naman si Donald Trump, the Republican president then, doesn't believe in climate change. Kaya yun ang sasabi nila. Yun ang umaasinso, Karoy, no? And getting so much money because that is their framework now. Karoy, we believe as environmentalists that we should protect God's vanishing creation. Because for us, Karoy, protecting God's vanishing creation is the highest form of worship. Kasi nakikita natin, yun sabi nga ni Pope Francis sa Laudato Si, hear the cry of the poor and of Mother Earth. Ngayon, anong naririnig nila? Ang narinig nila yung taginting ng pera, yung mga malls, ang mga ganda ng mga to buy this and to buy that. That is the mindset now of humanity. Buy this, buy that, so that you'll be happy. Ang atin naman, Karoy, sa mga environmentalists, serve the people, protect the environment, and protect God's vanishing creation, which is the highest form of worship. That are the two kinds of group that is now can be found in the world. The question, Karoy, is where should we be? Kasi ang nanalo is maximizing profit, maximizing consumer goods, but ending life on earth. So yun po, in my own analysis, Karoy, is the essence of spirituality. Do not maximize consumer goods, do not maximize profit, maximize our values. We have to love Mother Earth, we have to love nature, because we believe, Karoy, that nature is the reflection of the Creator. Doon mo makikita na hindi mo naawa ba tayo sa mga iyakan ng mga birds, na-extinct na sila. Ilan ang billions ang nawala, Karoy? Sa mga isda, nangawala na. Hindi mo narinig, nang-iyakan yan. Why are we, hindi natin narinig, Karoy? Ang atin narinig, yung mga
fallacies of religion. Ano sinasabi? Na ang lula ko nga noon, lumuluhod galing sa gate ng katedral papunta sa altar. Sabi ko, Lula, bakit? Holland. Dapat ganito, to serve God. Sabi ko, alam po ba ninyo ating niluluhuran? Bakit? Imagination lang po yan po ni Leonardo da Vinci. Alam po naman natin si Leonardo da Vinci, ang nagpaint niya ang si Christ, yung mga apostles. Alam mo, Karoy, I like to end this by this. No? Ang sabi nila, si Leonardo da Vinci raw got a model doon sa seminary to paint a man with virtues. Yun ang larawan ni Christ. Ngayon, after finishing the 11 apostles, si Peter like a father, tapos si John very young, meron siyang kailang kumuha ng model. Si Judas. Saan siya pumunta? Sa prisuan. Doon, para talagang traidor. So, ginawa niyang model. Nung binabayaran niya na, yung model niya, sabi niya, by the way, what's your name? Oh my God, Leonardo, you do not remember me anymore? Why? We met 5 years ago. When you make me as a model, when you painted Christ. So along that line pala, ang model kay Christ at kay Judas, isa lang palang tao. Pero what I'm saying is, that is what you call fallacy of religion. Why do we not hear, Karoy, the cry of the birds, of the flowers, of nature? Wala, ang ating narinig, puro lang kasakiman, puro lang materialismo. Kaya, tinan mo ang nangyari sa mundo ngayon. So what do we do now, Karoy? Change our own spirituality. We go eco-spirituality, and we have now to regain back our ancient bond with sacred nature, Karoy. Thank you so much, Karoy, for this time you've given me. Thank you so much, Arlan. At bigyan naman natin pagkakataon ngayon. Kasama po natin si Romel Ortega. Alright, Mel. Salamat, Roy. Salamat, Arlan. At ganoon din kay Chot. Good afternoon pa rin, ano? Actually, yung eco-spirituality, hindi pinidefine yata yan ng masyado sa ngayon, ano? Kasi medyo bago. In our survey, marami sa atin, sa mga nasa Green Movement, ang gusto malaman kung ano meron ang eco-spirituality. Isa rin yun sa topic, kaya nandito ako. Siguro, dapat palalimin, tingnan natin, baka nga, tama nga, sa tingin ko, hindi ko na bibigyan pa ng maraming rason. Tama yung sinasabi ni Kaorlan na yung bond natin sa Mother Nature, parang nawala. Yung ancient bond. I'm not saying you should not trade. Andiyan ang trading. Meron mga bagay sa mundo na hindi mo dapat galawin ang foundation eh. Baka masira yung foundation. So, bibigyan ko ng pagkakataon ng both sides ng argumento kung ano yung makakaganda para sa sangkatauhan. Lalo na sa ngayon. Bilang Kristyano, ito yung pasalamat din kay Roy at binibigyan niya ng pagkakataon ng bawat beliefs na makapagpahayag sa platform na ito. Bilang Kristiyano, naniniwala ako na si Jesucristo ay isang makakalikasang tao. In fact, ang mga Hudyo before, nagsasacrifice ng napakaraming animals. Pinalitan niya lang yun ng tinapay at wine. Ayan. Pinalitan niya lang ng tinapay at wine. Wala na yung sacrifices na yan para sa kanya. So, ganun din sana ang mangyari sa ibang mga religion. Yun lang po sa ngayon ang masasabi ko. Maraming salamat, Mel. At bigyan naman natin pagkakataon si Chot Velasquez ng Aksyon Kalikasan. Pinag-uusapan yung eco-spirituality. Maraming hindi nakakaalam dito, Roy and Romel. Ang isang culprit actually ng problema nating malaki sa buong mundo, would you believe na yung Christianismo? Pwede. Kasi tayo majority. But I will explain why. Yes. Merong debate kasi sa theology. Ano ba yung tamang pakahulugan o meaning nung passage sa Genesis? Yes. Na sabing ganon. And God gave man dominion over the earth. So ano yung translation nung salita? Ano ibig sabihin nung dominion? No? So yung iba, pinalitan yung translation
na mayroong stewardship. So, yan ano ibig sabihin ng dominion at ng stewardship? Sa dalawa actually school of thought. Yung in-espouse yung dominion, ibig sabihin, do as you please on earth, sa resources of the earth. So, dahil merong power, totoo namang merong power yung tao, no? So, ngayon, yung isa kasi yung stewardship, hindi naman maintindihan. Ano ba ang ibig sabihin nung stewardship, nung pagiging steward of the earth? No? So, hindi na-clarify yun eh. And we have to accept the reality that Christianity is actually a very strong force sa modern civilization. So, nung niyakap yung dominion, no, na konsepto, it was taken one step further, papunta doon sa abuses. So, yun ang naging problema. And then sa sociology, kapag pinasok natin yung sociology, ang problema diyan, yung concept na man has the power over the earth, yung may control nung power. Kasi, again, sa Marxist point of view, nahati yung society sa dalawang social classes. We have the dominant and we have the dominated class. And the dominant is describing and prescribing what is the meaning of things. So sila yung may kapangyarihan ngayon. Dinefine nila what is the meaning of dominion at ano ang translation ng dominion. So, kaya in a way, yung Christianity din ang kailangan mag-redeem. And again, yung last time binanggit ko, diba, yung passage sa Romans, sabi gano'n, the whole creation is groaning in pain, waiting for the revelation of the children of God. So specifically talaga, problema dito, yung children of God na yun, ambivalent din. Wala siyang pakialam sa kalikasan. Wala siyang pakialam sa kanyang kapaligiran. Sadly. And that is exactly the reason why kung ba't nagkaroon ng Laudato Si. Kasi nakita na hindi pinakikialaman, wala sa pakialam doon sa may environment niya. Kaya sinasabing gano'n, hear the cry. Because it's crying, pero nobody's hearing the cry. No? It's your time, no? Pero isisingit lang, nasa Book of Revelation din nun eh. Yung sumisira sa environment, Right. sisirain din. Right. And actually, from the scriptural point of view, ang pagkasira ng environment ay dahil sa kasalanan, kasamaan. It is the manifestation of evil that is in us. No? Yung niyayakap nating masamang espiritu. So, yan ang manifestation, yung pagpatay at pagkamatay ng tao, pagkamatay ng mga ibon, ng mga isda, and beast of the field. No? So yun yung problema. Kaya ang kailangan mo ngayon, gisingin yung children of God and have this eco-spirituality, whatever that means, na hindi ko na-define ngayon. No? Again, nagturo ako noong 2015 sa Zamboanga na doon ko binring up, nagulat din yung teacher ko. Meron palang Calvinistic na environmentalism. So hindi rin alam ng teacher ko na Calvinist na meron palang Calvinistic environmentalism. Ibig sabihin, hindi siya naituturo kasi kahit yung teacher ko na Calvinist, hindi niya alam na meron palang ganon. So, paano mo ngayon ma-expect yung mga tao to behave with that is eco-spirituality when the teachers themselves hindi aware na meron palang gano'n. And so, it's high time, no, na mabuksan yan. I don't know kung after yung pagtuturo ko doon ay it was picked up at i-spread, no, like the gospel, na this is now the substance or basis kumbaga nung passage sa Romans na, di ba, groaning, waiting for the deliverance from decay.
the degradation that is going on right now. And I think, at least sa ranks ng mga Christians, kailangan mabuksan yung eco-spirituality na yan. That salvation is not just about the salvation of the soul of the person, but the salvation of the whole of creation. So yun pala ang extent ng grace and salvation coming from God. Okay, it is my privilege na siyang magbigay ng panghuling pananalita dito sa ating pangalawang sesyon. At syempre po, kinikilala natin ang kahalaga ng transformation ng values sa ating pong mga gawain. Yan po ang talagang solusyon ng ating problemang pangmatagalan. Ito po ang nag-i-inspire sa atin na siyang mga kumikilos na sa ganitong gawain sa iba't ibang aspeto, economic, political, social. Pero habang inaantay po natin sa proseso ng ating pagbabago ng pananaw at values, ang iba pa po nating mga kasamahan upang umabot tayo sa critical na numero ng mga ganitong aksyon, it is important na yung command and control sa bahagi naman ng Estado ay ma-impose na niya ngayon upang mapigilan natin ang napipintong mas malalapang paglalapan ng crisis na meron tayo ngayon. Kung kaya't ang the other side of the coin as we evolve the concept and practice of eco-spirituality is green governance, no? The practice of exercising the power, authority, both coercive and yung transformative sa proseso ng pagbabago ng lipunan upang mapigilan ang mas malalapang problema. At dito po ay may isa kaming salita na gustong i-introduce, no, mula sa araw na to. Ang salitang katipunan. Ito ang magsisimbolo ng isang bagong puwersa, bagong pagbabago sa ating pamamahala at pamumulitika upang tapatan ang mga problematic nating struktura at mga sistema ng isang maka-ekolohistang pamumuno, isang uri ng pamamahala at politika na makakalikasan, nagtataguyod ng pagpapadami ng ating yaman, maayos na pagpadami ng ating yaman upang lahat tayo ay makinabang. Ito ay isang uri ng pamumulitika na umaayon sa karapatan at syempre natatamasa ng bawat isa, hindi lamang ng iilan. Okay, sa pagkakataon po nito ay nagpapasalamat po ko sa inyong lahat, Ka-Orlan, Romel at Chot, at sa mga lahat po ng manonood at makakapanood po nito. Ang mga susunod po na episode natin dito po sa tandem ng ating estado ng kalikasan at lipunan at maging ang atin pong patuloy na diskurso ng green governance at ng atin pong eco-spirituality ay bibigyan po natin ng pagkakataon, Ka-Orlan, yung pong i-feature po natin yung 109. Bibigyan natin ng pagkakataon isa-isa or in batches. At least yung mga tao na at mga kaso na hindi pa sila bawal magsalita, no, kasi iba bawal na dahil baka nasa korte na ang ilan naman lang nilang kaso. Tayo po ay mag-iimbita doon sa mga kamag-anak, kaibigan, mga katrabaho ng mga namatay sa laban natin dito sa kalikasan, lalo na dito sa Northern Mindanao, upang mabigyan po natin ng human face itong epekto ng problema sa kalikasan na nandun na sa ultimate na nararamdaman nating lahat, yung agaw buhay. Kung paano nagsakripisyo, ano ba ang kwento nila, nasaan na ba ang mga kaso nila, at pinakamahalaga sa lahat, sino ba ang dapat umaksyon nito at ano dapat ang gawin. Hindi ho na tayo makapag-aksyon kung hindi natin fully alam. So sa mga susunod po na episode ng Estado ng Kalikasan at Lipunan, ay isi-shift po natin sa mga specific cases at issues nitong atin pong mga naapektuhang pamilya, komunidad at mga grupong naapektuhan at nagsakripisyo ng kanilang buhay para sa ating kalikasan. Magandang hapon po sa inyong lahat, magandang gabi at maraming salamat.